Hi mga finding! Welcome sa ating adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So, ang ating pag-uusapan para sa ating adventure for today is about sa X-ray ulit. Kasi ang dami nagtatanong sa akin ng bagsak sila sa X-ray at ano yung kanila kailangan gawin. So, una-una sa lahat, hindi ako doktor. Hindi ako medical practitioner para mag-advise sa inyo about sa X-ray kung paano kayo pumasa. Kapag kayo ay magpapamedical at gusto magtrabaho, especially sa barko or land-based, gusto mag-abroad. Sinishare ko sa inyo yung kung ano yung experience ko before kasi nagkaroon din ako ng problema sa X-ray at talagang akala ko closed na, end of the world na para sa akin na mangarap at makapagtrabaho sa cruise ship at makapagtrabaho sa abroad. So, yung mga tips na ibibigay ko sa inyo para kayo ay pumasa sa mga gusto magpa-X-ray at kapag may problem sa X-ray at ano yung mga kailangan ninyong gawin. Pero talagang determinado kayong makapag-abroad. Mabago yung buhay ng pamilya nyo, mabago yung buhay mo. So, ano yung kailangan mong gawin? So, yung mga advice ko na ibibigay sa inyo mga ka-finding ay based po ito sa mga experience ko. Kaya ako nandito ngayon sa abroad, sa Europe. Nakapag-land-based ako. Nakapag-sea-based din ako before. Nakapag-work ako sa cruise ship. So, talagang akala ko talagang wala ng pag-asa para sa akin kasi may problem ako sa X-ray. So, ano yung problema ko? Nakitaan ako ng peklat sa baga ko. So, before talagang lagi akong bumabagsak sa X-ray. Yan talaga lagi akong problema dyan. Lagi akong bumabagsak at hindi ako makapasok at hindi ako makapagtrabaho sa mga gusto kong pasukan kasi nga may problema ako sa X-ray. Pero healthy ako. Wala akong nararamdaman sakit. Hindi ako nagtitake ng gamot. Hindi ako inuubo o kahit na anong sintomas na meron akong problema sa lungs. So, palaging ganon, cycle. Lagi ako nagkakaproblema sa X-ray kada pa medical ko. So, anong ginawa ko para ako pumasa? So, nung nag-culinary ako, bago ako pumasok sa culinary, kailangan lahat ng mga students is kailangan talagang mag-undergo ng medical examination. So, doon ako laging kinakabahan. So, sabi ko, Lord, ilang beses na ba akong sumusugal para dito? So, lagi akong bumabagsak. Laging talo. Talo ako lagi sa laban. So, sabi ko, try ko ulit. So, ilang beses na akong nag-fail. Pero sabi ko, this time baka ibigay na sa akin ni Lord. So, nung time na yun talagang pinush ko pa rin sa sarili ko na kahit alam ko may problema ko sa X-ray, pinush ko pa rin na ituloy yung mga pangarap ko na ayokong masayang. So, nag-culinary ako. So, nung nag-culinary ako, bumagsak na naman ako sa X-ray. So, sabi ko, grabe, katapusan na yata ito ng mga pangarap ko at hindi na talaga matutupad at hindi na mababago yung buhay ko. So, hanggang dito lang ako. Good thing mga finding may nag-offer sa akin or may nagsabi sa akin na nards doon na, Sir, kailangan mag-undergo ka ng AP Color Dotic. So, yung AP Color Dotic mga finding ay nakatulong sa akin. So, in-X-ray ulit nila ako. Tapos, yung position ko dati noon nung AP Color Dotic is talagang dito. Nakaliyad ako ng paganon kasi dito nila nakita yung peklat sa likod ko sa X-ray. So, after that mga finding ay nakapasok ako sa culinary school at nagtuloy-tuloy ako. So, yun na. And then, naipasa ko nga yung culinary schools ko. Yung school ko sa culinary. So, nag-culinary ako ng around almost 1 year. Tapos, nakapag-work ako sa hotel. Gusto ko magbarko. Gusto ko mag-cruise ship. So, ba't ko sinasabi to? Para makapag-encourage ako ng mga tao na katulad mo na nanonood ngayon sa vlog ko na may problema sa X-ray. So, sinishare ko sa inyo mga finding yung experience ko kasi para hindi kayo panghinaan ng loob. Marami nag-chat sa akin na bagsak sila sa X-ray, wala ng pag-asa. It's a big no. Isa akong example at patunay na papasa kayo. Gawan nyo ng paraan. So, ano yung kailangan nyo gawin? So, yun. So, kailangan nyo magpa-AP Color Dotic. So, punta kayo sa mga clinics na accredited sa mga hospitals at magpa-AP Color Dotic kayo. Okay? And then, advice ko din sa inyo mga finding kapag kayo ay mag-abroad at alam nyo may problema kayo sa X-ray. Yun ang tutukan nyo. Ano ibig sabihin ng kailangan yung tutukan? Magpa-medical muna kayo. Okay? Magpa-medical or magpa-X-ray muna kayo mga finding sa mga hospital or sa mga clinic bago kayo magpa-medical. Sa mga agency or so sa mga clinic na nire-refer ng mga agency kung saan kayo magpapa-medical. So, unahan nyo na. Kung alam nyo may problema kayo sa X-ray, magpa-X-ray na kayo.
bago sa araw na magpapa-x-ray kayo. Okay? So ano yung ibig ko sabihin? Magpa-x-ray na kayo, pumunta na kayo sa mga hospital, sa mga clinic at magpatingin kayo ng x-ray para ma-compare kapag kayo ay pupunta na mismo sa araw kung kailan kayo magpapa-medical ay ma-compare yung x-ray nyo na nagpa-x-ray kayo sa iba at ma-compare nila yung x-ray kung saan ka nagpa-x-ray doon sa medical or sa agency na nire-refer sa inyo kung saan kayo pwede magpa-x-ray para makita nila yung difference mga ka-finding. Once na may makita sila doon sa unang x-ray na pina-x-ray mo sa ibang clinic or sa ibang hospital at doon sa result ng x-ray nila doon sa clinic nila at kapag may nakita sila na kapag nakita nilang hindi naman active or hindi naman wala naman changes doon sa result ng x-ray ninyo at hindi na active or yung peglat na nakita sa inyo is ibig sabihin ipapasa na kayo niyan ng mga yung result ng x-ray po ninyo. So yan, so ulitin ko lang, magpa-x-ray muna kayo sa iba. Tapos kunin nyo yung result and then saka kayo magpa-x-ray doon sa kung anong nire-refer ng agency ninyo na medical or clinic kung saan kayo magpapa-x-ray. Para meron kayong copy noon, meron kayong copy at meron din kayong copy doon sa kung saan kayo magpapa-medical. So I hope clear yun mga finding para pag nakita nila na meron kang kopya ng x-ray mo before at yung x-ray mo na lumabas doon sa result kung saan ka nagpa-medical at nakita nilang wala naman changes doon, especially sa plate or sa x-ray, yun sa picture ng result ng x-ray ninyo at may nakita at wala silang nakitang changes doon, possibly na maging fit kayo sa x-ray. So yun yung advice ko mga ka-finding kasi based din yan sa experience ko. Nagpa-x-ray din muna ako. Kasi alam ko may problema ako sa x-ray. Meron akong problema at meron akong peklat at hindi na mawawala yon. Forever na yun hanggat nandito ako, forever na talaga yung peklat na yan. At yan din nasabi sa akin ng mga doktor. Okay? So unahan nyo na. Magpa-x-ray na kayo sa labas at bago pa magdumating yung talagang kung saan kayo magpapamedical, meron kayong copy at meron kayong baraha na ipapakita na may x-ray ako at pwede nyo po i-compare dito kung ano po yung changes sa ngayon at doon sa kung kailan mo nagpa-x-ray. Okay? Pero kung nagpa-x-ray kayo mga ka-finding, kailangan wag mo na yung parang 2 years ago, 3 years ago. So kailangan medyo bago pa para ma-compare nila yung year na to at yung year na to ay wala namang changes. Lusot kayo dyan at magiging fit kayo sa x-ray at makakapag-upload kayo at matutuloy yung mga pangarap nyo, either mag-land-base kayo, mag-sea-base kayo, magiging okay yung result ng x-ray ninyo. So yun, so bago kayo pumunta doon para hindi masayang yung pera nyo, yung effort nyo, yung chance nyo na makapagtrabaho kasi worried kayo dyan sa x-ray kasi may problema kayo, kasi alam nyo babagsak kayo. Kung alam nyo mga finding na may problema kayo dyan at dyan kayo laging tumutumba pagdating sa medical at hindi kayo masyado comfortable at hindi kayo confident na papasa kayo, unahan nyo na. Magpa-x-ray na kayo at dalhin nyo yan sa mismong araw kung kailan kayo magpapa-x-ray ulit. Kung ano yung ni-refer sa inyo ng mga agency ninyo kung saan kayo magpapa-medical para meron kayong baraha. So kapag may nakita na changes, so syempre kailangan may sasabihin sa inyo ano next na gagawin. So either bibigyan kayo ng findings at kung ano yung mga kailangan gawin. So yung iba, nire-refer nila sa mga pulmo or pulmonologist para makita kung active ba yung peklat na nakita doon sa x-ray mo or kung wala naman, makita nila yung x-ray mo before at yung x-ray mo ngayon, ma-match nila na wala naman changes doon sa peklat na nakita sa x-ray mo, possibly magiging fit ka at makakapagtrabaho ka na kung saan mo gusto pumunta. So yan lang mga finding at sana ay nakatulong itong aking adventure for today para sa mga talagang akala nila end of the world na, sarado na yung dreams nila na makapag-abroad sila dahil may problema nga sila sa x-ray. Ako, paulit-ulit yung sinasabi dito sa mga subscribers ko at sa mga tao na huwag kayong mawala ng pag-asa. Marami akong nakilala sa barko na nagpasalamat sa akin kasi talagang nakapanood din sila ng mga vlog ko na Chef Maro, akala namin end of the world na para sa amin kasi hindi na kami nakapag-abroad or nakapagbarko kasi bagsak kami sa x-ray. Pero nung napanood namin yung vlog mo, nabuhay ulit yung mga dreams ko na yung mga naitalo kong pangarap noon ay talagang naipanalo ko pa rin na akala ko talo na ako noon dahil sa mga vlog na binigay mo. So, ikaw na nanonood ngayon, kapit ka lang.
hawakan mo yung pangarap mo dahil yan ang magdadala sa iyo kung saan mo gusto at kung ano yung gusto mong marating sa buhay. So ilaban mo lang yung mga dreams mo at huwag kang papayag na hanggang doon ka lang. May problema ako sa x-ray, titigil na ako. No, it's a big no. Ilaban mo yan. Lahat ng talo mo, pag naipanalo mo yan, tuloy-tuloy na. So, yun lang mga finding at sana ay nakatulong itong aking adventure again para sa mga may problema sa x-ray at talaga nila akala nila wala na pag-asa. Ako. At yung mga nagchat-chat sa akin na nakapag-abroad na ngayon, nakapag-sea-base, nakapag-land-base, naipanalo nila. So, ikaw na talagang akala mong talo, ilaban mo yan. So, ayan. So, I hope yung nakatulong itong aking adventure para sa pagpalakas ng loob mo. So, may pag-asa pa. So, wag mong bibitawan yung mga dreams mo dahil lang sa bagsak ka sa x-ray. Mayroon at mayroong paraan dyan at maniwala ka sa sarili mo. Makakarating at makakaalis ka rin. At makakapag-abroad ka at dadaling ka sa tamang destinasyon kung saan mo gusto pumunta. So, yun lang mga finding yung ating adventure for today para sa mga talaga may problema sa x-ray. At kung ikaw ay nanonood sa aking adventure for today at hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay wag mo kakalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel para lagi kang updated dito sa aking adventure dito sa mundo ng aking vlog. Yun lang mga finding and see you! Bye-bye!